Magandang hapon po. Mula po kami sa DCRH at lang pasok po sa website. Nagpunta po kami rito. Gusto lang po namin malaman po ano po ang development nitong mga foundation day na sa pulong mga po kayo medyo naging masaya po yung tao rito. Medyo nagkaroon ng tiwala. Good afternoon sa lahat ng nakikinig o nanonood nito ng programa nito. Unang-una, marami nang nagawa ang gobernador ng probinsya ng Abra. I've been in office for only a year and 10 months. Pero ang mga nangyari dito, talagang we build roads already, we build hospitals, and we have an ambulance and scholarship. Marami nang nagawa. That's probably the reason why na bumalik na ang respeto ng mga tao sa liderato ng probinsya ng Abra. Ano naman po mga naging development na yung tungkol namin sa political stability, peace and order po ng ating bayan? Malaki na rin nangyari niyan sa peace and order dahil Abra, winawan-wanan rin nila General Versosa. Sila General Martin, wala na dito sa region, pero ang pumalit General Pestaño, kaninang umaga nandito siya ako. Dahil gusto niyang ituloy ang mga programa na nangyayari noong panahon ni General Martin dito sa probinsya ng Abra. Ang nangyari noong December 4 to 10, I think, na binigyan namin ng Abra Week for Peace. Ito'y taon-taon na namin gagawin. Maraming involved na tao, religious sector, students, armed forces, at saka private individuals involved itong ginawa namin na ito para lang kuhanin ulit namin yung tiwala ng tao, peace and order situation ang nangyari dito sa probinsya. Nung una po ba hindi nangyayaring ganitong mga sitwasyon yung pagkakaisa, lalo na po sa takbo ng politika dito sa Maguindanao, napakakilala ang inyong lugar? Walang nangyari yan noon, kaya when I was given a chance na magsalita, sabi ko, dapat 15 years ago or 20 years ago, kung nakita ng mga political leaders na ganito na pupunta ng Abra, dapat they should have acted right away. Yun ang sinabi ko nung speech ko. Dahil this happened like 15-20 years ago, makikita mo na iba nang pupunta ng Abra. Pero because of the political ambition ng isa't isa, pinabayaan yung situation na yun. Yun ang nakita ko rin. Because actually, ito lang nakita ko dahil I was absent in the Philippines for 35 years. Sa States ako nag-retire. Pero yun ang nakita ko, napabayaan ng peace and order situation sa Abra noon. Hindi nila ginaidan ng mga tao. So parang nawalan mo ng leadership ang nakaraan. Kaya medyo naging magulo po ang tao. I'm not saying that because they might be thinking I'm attacking the other side dahil yung mga opponent ko. According to my observation, isa rin yun, walang tiwala ng leadership ng mga ibang mayor sa liderato ng isang tao, kaya naging walay-walay. Yun ang nangyari. Nakita ko rin, kaya namatay yung congressman sa mga kapatid ko, dahil minsan siya lang nagsisettle sa mga problem ng mga tao ng probinsya noon. He's always in the middle, telling them don't do this, don't do that. The other side, he will go to the other side and tell them. Let's be civilized. Yun rin ang nakita ko nangyayari sa probinsya. Hindi ako nag-attack sa kabila, pero walang liderato na masyado. So, ang ibig pong sabihin, nung nabubuhay po si Congressman Bersamin, siya po lumalabas na referee ng mga political parties. Yes, I can attest to that. Talagang siyang kuminsan, huwag kayo magganito. Dahil ako naman noon, I stay in the state but I come home and sometimes in vacation, nadidinig ko yun. Ang ganitong gawin ninyo, huwag na kayong ganito, ganun ang nangyayari na nadidinig ko na sinasabi niya sa mga mayors na nagre-reklamo sa kabila, ganun. Parang siyang referee. Kaya ako naman ngayon, kaya maganda rin ang nangyayari sa Abra because ako, regardless of political affiliation, kahit hindi mo ako binuto, wala akong pakialam, tulungan kita. Dahil ang eleksyon ko is 2010, kaya marami nangyayari dito. Dahil kung ako yung upo, may brother, namatay ang brother ko, isa rin yan. Masama ang ano ko rin nung unang upo ko.
I want revenge. Pero I realize, dahil nag-isip pa rin ako, na-realize ko one time punta ko sa church, hindi masolbar yan kung revenge. So I started talking to some people. Then they come here, hindi kita binuto. Sabi ko, I don't care, you didn't vote for me. May mga iba, nagpapadala mo ng sa lugar ng hindi bumoto sa akin na mayor. Sabi ko, ba't mo dadalhin dyan? Sabi nila. Sabi ko, hindi naman yung mayor ang serbihan ko. Yung mga tao. Kaya maraming nagawa ang gobyerno dahil dyan. Hindi ako nag-declare na hindi kagaya ng iba, na manalo ka ngayon, bukas isipin mo naman re-election mo. Akin, nag-implementar muna ko. Because if I declare my candidacy for 2010, then I will create enemies. My candidacy will be declared in 2010. Kaya ganun ako, regardless of, I disregard the political affiliation. Yun ang nangyayari ngayon dito sa akin. Sa ngayon, ano po ang mga patakaran nyo na iniisip yun na makagaganda sa bayan ng Abra? Unang-una, malaking project ginagawa namin ngayon, concreting of the provincial road. Dahil unang-una, I'll give you one example, Malibkong, that is very far na lugar. Marami, nakita kong mga produkto na cabbage, cauliflower, ang lalaki. Kailang walang daan, saan dadalhin yun? Pinapakain lang sa baboy doon dahil walang daan na dadalhin sa market. Kaya nung pumunta si Presidente dito, nung last year, twice, in 3 weeks, hiningin ko sa kanya yung tram line, kagaya ng Benguet. In-inspect naman nila para yung gulay na yun, mga vegetables, dadalhin sa taas, hindi na sa daan dahil mas mahal yung daan. Tram line na lang pataas. Ganon ang isa. And itong Kawayan Festival. Eh, pangalan nito is Kawayan Festival dahil nakikita ko ang economic flagship ng Abra will be Kawayan. Kagaya ng Benguet, meron silang strawberry. If you have time later on, punta kayo dun sa trade fair, nakita nyo ang gawa sa Kawayan ng mga tiles. Ngayon, pupunduhan ng provincial government. Dahil ang Abra, maraming abundant na kawayan. Kaya doon kami mag-umpisa. Once we win that factory ng mga plywood, I think we will create jobs. Doon na kami mag-umpisa ng pag-unlad ng ekonomiya ng Abra. Yun nakikita ko na yun. Ano naman ang mga binibigay yung suporta sa ating mga maliit na mamamayan na pagbibigay po sa kanila ng mga livelihood? Marami akong livelihood. Ang ginagawa ko, nung unang upo ako, livelihood, manok, we give them saso, we give them pig, we give them goat. And I give only sa financial. Nagre-release ako minsan ng 5,000, pinalalagay ko sa budget ko, 5,000 for them to start a small business. And then they will pay us back without interest. Pero mga yan. Marami pang ibang klaseng livelihood na nagawa na. Recently lang, it was only last week, when I visited yung project dyan sa bandang Peñaruga, nakita ko ang Sinalang River. That is a river na hindi na-dry yan. It came to my mind right away. Bakit hindi kami gagawa ng balot to red egg sa Abra? 11 pesos ang isang balot dito sa Abra. Kaya yung naisip ko, kaagad bumili kami ng 1,080. Dumating na. Distribute ko na. And they went, nag-aaral din sila. Hindi pwede. Ayaw ko nang ibigay ko, pabayaan ko. Nung dumating yan, ang saya-saya ng mga tao, nag-itlog kaagad, sabi. Kinausap ko yung mga veterinarian namin, umpisa na gagawa tayo ng balot, red egg. Kaya yun ang isang last na project ko ngayon. If this will materialize, if this will be successful, dadagdagan ko na naman. Dahil marami kaming tubig, creek. Ba't hindi namin gamitin yun sa itik? Yun ang isang ginawa ko na it was only last week na dumating yung mga itik na yun.